Hallelujah! Magandang umaga po sa inyo mga kapatid at lalo na po sa ating Diyos na buhay. Sa araw na ito mga kapatid ay makakarinig po ulit tayo ng video exhortation galing po sa salita ng Diyos. At nawa mga kapatid ay hinihiling ko po na kapag nakita po natin itong video ay atin pong tapusin at pakinggan ang nilalaman ng salita ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, kami po ay nagsesend ng video tuwing Saturday upang maabot po yung mga kapatid natin na hindi po nakakasama sa ating gawain, sa Bible study, sa prayer meeting. Naunawaan po namin na marami po sa atin ay busy po sa sitwasyon ngayon ng trabaho, sa ating pamilya, gawa po ng pandemic. At nawa sa paraan po na ito ay maabot din po kayo ng salita ng Diyos. At kaya ini-encourage po namin kayo na yung po mga kapatid natin na hindi rin po naabot ng nakaka-attend po ng gawain, isend nyo rin po itong video na ito upang makarinig po ang bawat isa ng salita ng Diyos every week. At patuloy ko pong ini-encourage na kung tayo po ay may time tuwing Friday, Sunday sa ating BS at Tuesday sa prayer meeting, ay sa mga isinesend po naming link sa ating po mga group, tayo po ay mag-connect lamang sa Zoom at tayo rin po ay maka-attend ng gawain. At salamat po sa inyong panahon at time sa patuloy na pakikinig ng kanyang salita. Nawa ito pong video na ito ay makatulong sa atin na mapunuan po yung spiritual hunger natin sa Word of God. Amen. At samahan niyo po muna ako sa maiksing panalangin. Panginoon, tulungan mo po ako. Nawa Lord, ay ipong salita ang patuloy na umipo sa puso na yung mga anak, Panginoon, sa araw na ito. Purihin ka at dakilain ang iyong dakilang pangalan. Mga kapatid, ang pag-uusapan po natin ay Book of Hebrews, chapter 10. At pinamagatan po ang salita ng Diyos, the sacrifice of Jesus Christ. Ipapaunawa po sa ating araw na ito yung ginawang sakripisyo ng Panginoong Hesus. Gaano po ba kahalaga ang sakripisyong ginawa ng Panginoong Hesus para sa atin? At mula verse 1 po hanggang 3, ay pag binasa po natin ang Hebrews 1 and 3, ay ipinapaunawa po rito yung sakripisyo ng ginagawa ng mga Israelita doon sa Old Testament. Para patawarin po ang kanilang mga kasalanan. Alam niyo po, noong unang panahon ay para patawarin po ang kasalanan ng isang tao, ay nag-o-offer po sila ng hayop, dugo ng hayop, ng tupa, sa altar na susunugin. At kapag tinanggap po ito ng Panginoong Hesus ng Panginoon ng Diyos, ay pinatawad po ang kanilang kasalanan. Every year po ito ay ginagawa ng mga Israelita para patawarin ang kasalanan nila. Subalit, ito pong kasalanan ito ay anino lamang ng pagbabadyang gagawin ng Panginoong Hesus base po sa Hebrews 1 and 2. Subalit, ang ginagawang pag-aanay po ng mga hayop noong unang panahon ay hindi po nakakapag-alis ng guilt ng kasalanan sa isang tao. Napapatawad po yung kasalanan nila on that spot, pero hindi po ito nakapag-aalis ng guilt. At pagkatapos po nilang patawarin, ay nagpapatuloy pa rin sila sa kasalanan sapagkat nananatili po yung guilt of sin sa kanila. Hindi po ito totally nakakapag-linis, nakakapag-cleanse ng kasalanan ng isang tao. At sabi nga po sa verse 4, 5, you did not want animal sacrifice or sins offering, but you have given me a body to offer. You were not pleased with burnt offering or other offering for sin. Then I said, look, I have come to do your will, O God, as written about me in the scripture. Sinabi po sa verse 5, 6 and 7 na ang Diyos Ama daw po ay hindi na po nalulugod sa pag-aalay ng mga hayop para patawarin ang kasalanan, sapagkat paulit-ulit nga rin pong nagagawa ang kasalanan ng mga tao pagkatapos po sila mag-offer ng hayop nasusunugin. At kaya ang sabi ng salita ng Diyos, you were not pleased sa 6, you were not pleased with burnt offering or other offering for sin. Then I said, look, I have come to do your will. Sinabi ng Panginoong Hesus, Ama, hindi ka na nalulugod sa pag-aalay ng mga hayop para sa kapatawaran ng kasalanan. Kaya Ama, gagawin ko ang iyong kalooban, gaya ng sinasabi sa iyong mga salita. Siya ay bababa sa lupa. Huhubarin niya ang pagiging Diyos ng ating Panginoong Hesus
upang ialay ang kanyang buhay para sa ating makasalanan. Dahil mahal na mahal tayo ng Diyos, ng Panginoong Hesus, ayaw niya na tayo ay magpapatuloy sa kasalanan. Amen? Kaya yun po ang sinabi ng Panginoong Hesus. At pagdating sa verse 9, then he said, "Look, I have come to do your will." He canceled the first covenant in order to put the second into effect. For God's will was for us to be made holy by the sacrifice of the body of Jesus Christ once for all time. Amen? Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Ano po? Yun na nga po ang gagawin ng Panginoong Hesus. Ang pagbaba niya sa lupa upang ialay, upang baliwalain yung guilt of sin sa buhay ng mga taong mananampalataya sa Kanya. Ano po? Sapagkat ito daw po ang kalooban ng Diyos para sa mga tao, na sila po ay maging banal sa pamamagitan ng gagawing sakripisyo ng Panginoong Hesus. Alam niyo mga kapatid, sabi sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkameron ng buhay na walang hanggan. Inaalay ng Panginoong Hesus ang kanyang buhay. Iniwanan niya ang langit. Hinubad niya ang kanyang pagkadiyos at siya ay nabuhay bilang alipin. Hanggang sa ipako sa krus, tinanggap niya lahat ang latay at hirap para lamang bayaran ang ating mga kasalanan at upang tayo ay maging banal at hindi manatili sa kasalanan, upang linisin yung guilt of sin sa atin, upang ang sino mang mananampalataya sa Panginoong Hesus ay hindi na alipin ng kasalanan, kung hindi mamuhay sa kabanalan nagbubuhat sa ating Panginoon. Kaya nga yung mga tunay na anak ng Diyos na katulad natin mga kapatid, tayo pag nakagawa ng konting kasalanan ay talagang alam na alam natin na tayo nakagawa at ang Espiritu ng Diyos ay magsasabi sa atin na tayo ay humingi ng kapatawaran sa Panginoon. Nung panahong wala pa tayo sa Diyos, nung panahong hindi pa tayo tunay nakakakilala sa Panginoong Hesus, ay minsan hindi tayo aware sa ating mga kasalanan at minsan natutuwa pa tayong gumawa ng kasalanan. Subalit ngayon ay malaki na po ang pagkakaiba sa atin. Hindi na po tayo nagiging masaya pag tayo nagkakasala. Amen? Yan po ang kabutihang ginawa sa atin ng Panginoong Hesus. At sabi roon, under the old covenant, the priest stand in the minister before the altar after day offerings the same sacrifice again and again, which can never take away sin. Ayun na nga po, taon-taon nag-o-offer po ang high priest para sa mga kapatawaran ng kasalanan ng bawat Israelita. Subalit, hindi raw po ito nakakapag-alis ng guilt of sin. Amen? Sabi roon sa pagpapatuloy sa 12, But our high priest offered himself to God as single sacrifice for sin, good for all time. Subalit, ang ginawa daw offering ng Panginoong Hesus ay isang beses lamang. At ito daw po ay totally nagpatawad sa lahat ng kasalanan ng taong mananampalataya sa Kanya at mag-aalis ng guilt of sin. Mga kapatid, take note. Yun lamang po mga tunay na mananampalatayang tumanggap sa Panginoong Hesus ang mapapatawad sa kanilang kasalanan at mag-aalis ng kulungan o alipin sa kasalanan o bilanggo sa atin sa kasalanan. Yung mga tunay na sumampalataya lamang sa Panginoong Hesus. Subalit yung mga hindi kumilala at tumanggap sa Panginoong Hesus ay nananatili po sila na alipin ng kasalanan. Amen? Kaya mga kapatid, tayo po ay narito at nagbabahagi ng salita ng Diyos para maabot po ang lahat, sapagkat ang ginawa po ng Panginoong Hesus ay para sa lahat. Subalit kailangan pong kilalanin nila ang Panginoong Hesus at manampalataya din sila upang yung buhay na walang hanggang ipinapangako ng Panginoong Hesus ay matanggap po nila ng mga taong wala po sa ating Panginoon, sa ating pamilya o sa mga mahal natin sa buhay. Amen. Sabi roon, then he sat down in the place of honor. Matapos pong gawin ng Panginoong Hesus ang sakripisyo, ay siya po ay, after mamatay, siya po ay nabuhay managuli at umakyat sa langit at naluklok sa kanan ng Ama. Naupo po siya roon. And sabi rito sa 13, there he waits until his enemies humbled and made the footstool under his feet. For by the one offering, he forever made perfect those who are being made holy. Dahil sa ginawa daw ng Panginoong Hesus na offering sa pagbibigay ng kanyang buhay para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan,
Ang lahat ng nanampalataya sa Kanya ay ginawa niyang banal, pinabanal niya. Hindi po sa sarili nating mabubuting gawa, kundi pinabanal sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Sabi sa 15, and the Holy Spirit also testify that this is so for His sake. At ang banal na Espiritu daw din po ay nagpapatotoo sa mga tunay na tumanggap sa Panginoong Hesus na nananahan sa atin na ito daw po ay totoo. Sabi sa 16, this is the new covenant I will make with my people on that day, says the Lord. I will put my laws in their hearts and I will written there in their minds. Alam niyo mga kapatid, anong sabi dito? Napakagandang salita. I will put my laws in their hearts and I will write them on their minds. Alam niyo mga kapatid, ang kautusan ng Diyos ngayon ay nakasulat sa ating puso at isipan. Kapag tayo nakagawa ng kaunting kasalanan, ay aware na aware tayo na tayo nagkamali. Hindi tayo makapagdi-deny sa Diyos. Isinulat po ng Panginoong Hesus sa ating isip at puso ang Kanyang kautusan. Kaya upang hindi po natin malimutan, upang hindi po natin ma-open, at kung tayo nga po yung magkamali, ay lagi nating tayo'y lumapit na may kababaang loob at humingi ng kapatawaran sa Panginoon. Ganun po kabuti ang ginawa ng Diyos sa atin. Kahit po tayo ay hindi nakakaatin ng gawain, minsan ay yung tunay na pang-anak ng Diyos na pinananahan ng Kanyang Espiritu ay hindi po makakapagpatuloy sa kasalanan, kung hindi magpapatuloy sila sa kabutihang ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Magpapatuloy tayo sa kabanalan, sa buhay na walang hanggang ibinigay sa atin ng Panginoong Hesus. Dahil ang kapangyarihan ng Espiritong nananahan sa atin ay sapat para i-overcome natin itong mga nararanasan natin. And sabi sa 17, I will never again remember their sins and lawless deeds. Alam niyo mga kapatid, yung kasalanan ginawa natin mula pagkabata, simula nang tanggapin natin ang Panginoong Hesus, kinalimutan na ito ng Diyos. Gaano mang kasama yan, gaano mang kabigat sa ating isipan ang kasalanan ginawa natin, ang lahat ng yan ay kinalimutan na ng Diyos. Pinatawad na tayo sa ating mga kasalanan simula nang tanggapin natin at kilalanin natin ang Panginoong Hesus. Hallelujah. At sabi sa verse 19, and so, dear brother and sister, we can boldly enter into the heaven, most holy place because of the blood of Jesus by His death. Alam niyo mga kapatid, noong panahong una, ang high priest lamang po ang nakikipag-usap sa Diyos. Ang mga Israelita po ay hindi po pwede makipag-usap sa Diyos noong unang panahon. Sa temple po, pag pumasok ka ay may curtain po na makapal at ang mga high priest lamang po ang pumapasok doon upang makipag-usap sa Diyos at idulog yung mga concern nila patungkol sa mga kasalanan ng mga tao, ng mga Israelita. Amen? Pero ngayon, sabi po rito sa 19, so dear brother and sister, we can boldly enter heaven in most holy place because of the blood of Jesus. Ngayon, malaya na po tayo nakakalapit sa trono ng mahabaging Diyos. Binuksan na po ng Panginoong Hesus, winarak na po yung tabing, yung curtain sa temple na naghihiwalay sa atin sa Diyos, sapagkat ang Diyos po ay banal at tayo ay makasalanan, kaya hindi po tayo makalapit noon agad sa Diyos. Subalit nang tayo po ay manampalataya sa Diyos, tayo ay pinaging banal ng Panginoon. Kung kaya ngayon, anumang oras na tayo lumuhod, tumawag sa Panginoon, tumawag sa Diyos Ama, ay malaya na tayong dinidinig dahil sa ginawang sakripisyo ng Panginoong Hesus para sa atin. Amen? Wala po makakalapit sa Diyos na taong makasalanan sapagkat ang Diyos Ama ay banal. Subalit dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus sa atin, tayo pinaging banal, tayo po ay malaya na nakakalapit ngayon sa trono ng mahabaging Diyos. At sabi rito, Jesus opened the new life in giving way through the curtain of the most. Yun na nga po binabanggit. Jesus opened a new life, giving away through the curtain into the most holy place. Sa 21, since we have a great high priest who rule over the house of God's house, let us go right into the presence of God's with sincere heart, fully trusting Him. For our guilt of consciences have been sprinkled with Christ's blood to make us clean, and our body have been washed
with pure water. Nilinis na po ng Panginoong Hesus ang ating mga kasalanan, yung guilt of conscience, yung ating punsin. Kaya tayo po ay malaya ng nakakalapit sa Panginoong Hesus. Yung mga tunay na anak ng Diyos, kapag siya po ay nagkasala, hindi po siya lumalayo sa Diyos sapagkat wala na siyang guilt of sin. Kung hindi, lumalapit siya sa Diyos at humihingi agad ng kapatawaran. Sabi po sa 23, let us hold tightly without wavering to the hope we affirm, for God can be trusted to keep His promises. Let us think of ways to motivate one another to act of love and good works. Kaya nga mga kapatid, hindi po ako tumitigil na mag-send sa inyo ng video. Ito po ay udyok sa akin ng Espiritu ng Diyos. Siguro kung sa ganang akin mga kapatid ay hindi na po ako magsisend. Pero dahil sa pag-ibig na nagtutulak sa akin buhat sa pag-ibig ng Panginoong Hesus, gaya na sinasabi sa verse 24, let us think of ways to motivate one another to act of love and good works. I-motivate daw po yung bawat isa, i-encourage yung bawat isa na magpatuloy sa mabubuting gawain para sa ating Panginoon. Kaya encourage po kayo mga kapatid, kung tayo po ay may time, magpatuloy po tayo. For the glory of God, mahal na mahal po namin kayo mga kapatid. At ayaw namin ni isa sa inyo mga kapatid na malayo muli tayo sa Panginoon. Hallelujah. Tulungan po natin ang ating sarili sa tulong ng Kanyang Espiritu. Mag-response lamang po tayo sa idinidikta sa atin ng Espiritu niya. At tayo po ay makakapagpatuloy sa gawain ng Panginoon. Sabi po sa 25, let us not neglect our meeting together, and some people do, but encourage one another, especially now the day of His return is drawing near. Sabi po sa Hebrews 25 sa Tagalog, huwag daw natin kalimutan yung mga pagtitipon o yung mga gawain na ginagawa ng ilan sapagkat nalalapit na po ang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Mga kapatid, I encourage everyone, maglaan po tayo ng time para sa Lord, sa gawain niya, sapagkat ang Panginoong Hesus po ay malapit ng bumalik. At sabi po sa 26, dito na po tayo magtatapos. Dear friends, if we deliberately continue sinning after we have received knowledge of the truth, there is no longer any sacrifice that will cover these sins. Mga kapatid, sabi sa verse 26 ng Hebrews 10, kung matapos daw po tanggapin ng isang tao yung buhay na walang hanggan at magpapatuloy pa rin po tayo sa kasalanan, ay wala na daw pong hain ng sakripisyo na magaganap. Kung hindi ka kilabot na punishment ang nag-iintay sa mga taong matapos tanggapin ang buhay na walang hanggan ay magpapatuloy sa kasalanan. Kaya mga kapatid, I encourage everyone, by the mercies of God and by the grace of the Lord Jesus Christ, magpatuloy po tayo. Mahal na mahal po tayo ng Diyos. Mahal na mahal din po namin kayo mga kapatid. Wala po akong kapangyarihan na kayo po ay pasunurin. Kung hindi po ito ay sarili nating desisyon na sumunod sa Panginoon. Kaya I encourage everyone na kung tayo po ay nakakarinig ng paalala sa Espiritu ng Diyos, sumunod lamang po tayo sa encouragement ito ng Espiritu ng Diyos. At marami po salamat sa umagang ito. Nawa ang maiksing video ito ay makapagbigay sa atin ng encouragement. Mahal na mahal namin kayo mga kapatid. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Salamat sa Diyos. Salamat po Ama.